Pag-usapan natin, paano maibabalik ang GCash money na wrong send sa ibang GCash number. This is updated sa GCash rule ngayong August 2026. This is a step-by-step tutorial sa maraming factor paano natin maibabalik yung na-wrong send natin na pera sa ibang GCash number. So kung may problema ka about wrong send sa GCash, baka matulungan kita. Kaya panoodin mo ito ng mabuti. Halimbawa ng mga situation, nag-send ka ng GCash money sa kaibigan mo or kamag-anak mo tapos nagkamali ka na isang number, merong Facebook account yung friend mo tapos na-hack siya and then nag-ask ng pera sa GCash tapos nakapag-send ka and then saka mo lang nalaman na na-scam ka pala. Paano mo makukuha ulit yung pera mo? So sasagutin din natin yan sa video na to. Nagpa-cash in ka or nagpa-cash out ka sa isang tindahan tapos nagkamali kayo ng isang number and then hindi nyo natanggap yung pera. So isa yan sa mga sagutin natin, no? Or yung account na nasendan mo is inactive na, hindi na matawagan or hindi pa talaga nag-exist, na proceed mo yan, baka meron pang paraan para mabalik yung pera mo. Kaya inuulit ko, panoodin nyo ito na mabuti. Okay, para maiwasan muna natin na magkamali tayo sa pagsesend ng pera, step 1. Kung magsisend tayo ng pera, maraming tanong yan si GCash at may process yan. So tayo rin yung maglalagay ng number. So bago tayo mag-click ng send talaga na maipasa na yung pera, i-double check muna natin kung tama yung number, kung tama yung pangalan ng pagsesendan natin. I-double check natin para maiwasan natin yung pagkakamali. And then, kapag nakapag-send ka, minsan ugaliin mo magkaroon ka ng screenshot ng transaction mo. Kasi minsan sa transaction history nawawala or napapatungan na yan sa sobrang tagal. Kaya maganda after mo mag-send is mag-screenshot ka para masave mo yung details or yung transaction history. Dahil napaka-importante rin guys nung screenshot. Dahil kakailanganin natin yan kapag nagkaroon kayo ng problema at magre-report kayo. Hihingin po yung screenshot ng transaction nyo. Nag-send ka ng pera, nagkamali ka man ng isang number or dalawang number or kung ilan pa yan, pero active yung napagsendan mo. Ang unang-unang gagawin mo guys, dahil legal yung ginawa mo, tawagan mo guys yung number na napagsendan mo. Medyo mababa yung chance guys na mabalik yung pera mo, especially kung yung nakatanggap ng pera is tapos hindi niya na gustong ibalik. So kapag ganyan yung nangyari, ire-report mo ngayon yan sa GCash. Okay guys, sa step 3 naman, halimbawa, or situation number 3, halimbawa, yung napagsendan mo is inactive or lumang number na ng GCash, tapos nakapag-proceed ka pa rin, ganito yung kailangan mong gawin. Open mo si GCash, punta ka sa transaction history, click mo yan, nasa lower right yan, yung transaction history, hanapin mo yan. Tapos, may kita mo sa bandang baba, may get help na nakalagay. So, click mo yung sa bandang baba, sa lower left side, get help. Click mo yan. And then, lalabas dyan. At piliin mo yung I sent money to the wrong number. And then, sagutan mo lang yung mga other details na hinihingi niya or ibigay mo lang yung details na hinihingi niya. Dyan, pwede ka na magkwento kung anong nangyari. Isubmit mo yung screenshot mo ng transaction history. So, pag nagawa mo na yan, nakapag-report ka na, hintayin mo na lang yung response nila. Minsan, umaabot yan ng 1 to 3 working days or business days bago sila makapag-reply sa'yo. I-monitor nyo lang yung update or sagot ng GCash sa inyo or minsan sa email din sila sumasagot dun sa email na ni-register nyo sa GCash nyo para sa update nila. Ngayon kung ang problema mo naman guys is na-scam ka dahil na-hack nga yung Facebook account ng friend mo tapos nanghingi ng pera sa'yo or ng tulong, babayaran daw nila, so nakapag-send ka na ng pera, ganun lang din ang gagawin mo. Punta ka transaction history, punta ka sa get help, piliin mo dyan na scam ka, then ikwento mo lang kung ano nangyari, i-type mo lang dyan, i-report mo lang, and then bigay mo lang lahat ng details na hinihingi nila, kunyari email, number mo, number na napagsendan mo, transaction history, minsan yung time nandyan din, pangalan, at marami pang iba. And then hintayin mo na lang yung sagot. Ngayon, kung ang naging transaction mo naman is from, nag-transfer ka naman sa ibang e-wallet, kunyari Maya to GCash, or bank to GCash, or yung mga physical store na, kunyari Western Union to GCash, ganyan, Palawan to GCash. Ayon sa GCash, kapag hindi pumasok sa GCash yung pera or sa ibang number ng GCash yun, dun kayo magre-report sa kung saan kayo nagpadala. Kung saan ang galing yung pera, dun kayo magre-report, hindi dun sa GCash. Para maiwasan ang pagkakamali, i-double check lahat ng details bago mag-send. Pangalawa, kapag active yung number, tawagan nyo, makiusap kayo. Pangatlo, kapag na-scam kayo or inactive yung number, buksan nyo yung transaction history and then sa lower left may get help, gawa kayo ng ticket. Pang-apat, pag yung transaction hindi galing sa GCash, like kunyari Western Union to GCash, doon kayo sa Western Union magre-report. And then lastly, ito napaka-importante, kunwari nagkaroon kayo ng problema
then magtatanong kayo online or sa mga kakilala mo. Kapag naghingi kayo ng tulong sa iba para mabalik yung pera nyo, tapos nanghingi sila ng MPIN or OTP, huwag nyo na silang kausapin kasi ihahack ka nila, lolokowin ka lang nila. Kaya iwasan nyo yan, guys. Okay, mag-ingat ng mabuti sa pag-send ng pera, sa pagtanggap ng pera, at sa paghingi ng tulong para mabalik ang pera sa GCash na nagkamali So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Nawa nagustuhan nyo ang video na to at nakatulong ako sa inyo. Kung natulungan ko kayo, like naman po ang video na to at pakishare at huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe. So yun lang guys, maraming salamat muli at God bless. Appear!